What's up mga mom? She's my wife here with the Grazies. So today, we're just gonna give a quick update on what is going on here in Lebanon, and samahan nyo rin ako samahan nyo rin ako ngayon kasi I'm going to prepare something for tomorrow, kasi tomorrow anniversary namin. Pero, alam kong nakalimutan niya. Pero, ayan. But, maghahanda ako ng konting, lang naman, pa-surprise. So, habang naglilinis ako ng bahay, samahan niyo ako. Okay, let's start on the bedroom. Alright, go ahead. I'll go to the upstairs. Ang gusto niya dumadaan dito kasi may hagdanan na maliliit yung hakbang. Ayan. Pag pumupunta kami dito sa malaking store, dito kami dumadaan ni Nana. Yung matarik na daan. Go ahead, babe. Careful. Oops. Careful. Huh? It's cold. Yeah, you will not feel cold when you reach up. Feel warm. Nana, say hi. Hey. Ayan na, malapit na kami sa bahay. Okay, sarap mag-walking. Sarap mag-walking dito sa ganito oras. Alas 10 na. Maaraw na pero malamig pa rin. On the side, baby. Okay, go ahead. Mama, let me hit you one flower. Nakakita na naman siya ng bulaklak, oh. No need, yala, come.
Ayan, ito yung paggawaan ng aluminium dito. Ayan, paggawaan niya ng mga pintana, mga glass windows, yung sa veranda. Ayan. Ayan, malapit ako sa ako ng custard and jello. And good thing kasi si Nana, nag-request naman siya ng jello kanina. So, talagang gagawa. It's not something much kasi, yun nga, diba? Ayoko rin na mangyayain siya lumabas or something. And sa dami ng iniisip niya, sa dami ng iniisip niya sa work, ayoko nang guluhin siya or magdrama-drama pa, diba? So, yun ang magiging ganap bukas. Bukas siya, actually. Wala siyang ayaw. May yung mga binibigay niya pambili ng candy ni Nora. Iniipon ko. Yan. Nagbibigay siya sa akin ng budget dito sa bahay. Kahit na bumibili na kami ng mga groceries sa labas. Saka pag kami kailangan ako, sinasabi ko yun sa kanya, magdala ka ng ganito, wag uwi ka ng ganito, kailangan ko yan bukas. Inuuwi naman yan. Tapos nagbibigay siya sa akin ng pera din. Nagbibigay siya sa akin ng pera. Kasi, alam niya si Nora, pagka nagwo-walking kami, kailangan may dala kang pera kasi pagka nakakita siya ng shop, papasok siya sa shop. Tapos yung manggugulo, bibilang ko siya kahit pa isa-isa lang. Kasi kaligayahan niya na yun eh. Minsan, dinadivert ko siya para makalimutan niya na. Hindi kailangan na tuwing pupunta ka ng store, kailangan meron kang bibili, diba? So, minsan, dinadivert ko yung isip niya pag nag-walking kami. Hindi ko hinahayaan na pumili siya. So, yung mga ganun naisip ko. Tinatanong naman niya pag kailangan mo ba ng pera or something. Sabi ko na ano ko na siya, na-cover ko siya sa paipon-ipon ng konti. So, yun mga mams, quick update lang tayo, no?
lately, napansin namin ni Habibi na dumadami yung pag-atake ulit. Yung pagbomba. Madalas na namin siyang napapansin sa gabi. Tsaka, yung paglipad ng drone, dito rin, talaga nagsasurveillance sila. So, madalas na yung drone na laging lumilipad dito. Tsaka, sa may bandang town, sa may alay, talagang sinusuyod nila, no? Sinusuyod ng ang mga lugar. Kasi nga, di ba, karamihan ngayon, umalis na dun sa lugar kung saan nila pinupuntirya yung 8. So, most likely, yung mga kamag-anak nun or somewhat na mga siguro yung ibang members na talagang hinahanap nila kung saan pwedeng magtago. Kaya, isa rin yan sa mga dahilan kung bakit talaga yung grupo ni Habibi dito is talagang naghihigpit talaga sila. They are aware kung sino yung mga taga dito at kung sino yung mga outsiders. Talagang sinusubaybayan nila. It's a good thing na rin na meron silang samahan na ganun. Kasi lalo na hindi ganun kalawak yung sakop ng military nila. Hindi ka actually sa palabas ng village. Dalawa yung military base na madadaanan. Parang tinutulay ng mga army nila. Pagka may mga ganyang ganap, lahat ng mga yun lumaalis ng base. So, ilan lang yung natitira sa kanila siguro. So, hindi talaga kaya ng military nila. Yung pagka full force, hindi kakayanin. So, kailangan talaga nila yung tulong ng civilians, which is each party ng government nila is merong mga ganitong samahan. And kinikilala ng government nila para nga naman they know that palaban ang mga military men. Kagaya ni Habibi, he used to go inside their military. And yun nga, since gusto niya bumuo ng pamilya,